sumamba ng malaya sa ating Diyos na buhay. Yes, Jesus, you cannot be stopped, oh Jesus. God tried to hide you and steal you away. They tried to keep you inside of the grave. The enemy fought you, he tried but he lost. You cannot be stopped. When we cry for freedom, you tore down the walls. The weight of our burdens, you carried it all. Our fears and our failures hung dead on the cross. You cannot be stopped. Mover of mountains, breaker of chains, Jesus has triumphed over the grave. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. We stand on your victory, we shout out your praise. Miracle maker, you're mighty to save. Awesome in power, relentless in love. You cannot be stopped. Mover of mountains, breaker of chains, Jesus has triumphed over the grave. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. Mover of mountains, breaker of chains, Jesus has triumphed over the grave. Sing hallelujah, the battle is won. Nothing can stand against our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There is nothing, there is nothing. Let's declare. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There is nothing, there is nothing. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There's nothing that can stop our God. There is none. Listen, but there's nothing that can stop our God. 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 There is nothing, there is none. With all of our hearts, let's declare, mover of mountains, breaker of chains, Jesus
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay nga na tayo patuloy na pinagpapala ng Diyos sa kabila ng may pandemyang nang nangyayari. Pinapakita lamang ng Diyos na yung laban na to ay hindi ating laban, kundi laban niya para sa atin. So, tayo pa'y darako sa pagkakaloob natin sa Panginoon. At ang pagkakaloob ay bahagi ng ating pagsamba sa Kanya. Sabi po, buksan natin ating Biblia sa Exodus 12 verse 35 to 36. Sabi, ay nahingi na nila sa mga Ehipsyo ang mga alas na pilak at ginto at mga damit tulad ng iniutos sa kanila ni Moses. Sabi po dito, ibinigay ng mga Ehipsyo ang anumang hingin ng mga Israelita sapagkat niloob na ni Yahweh na sila igalang ng mga ito. Sa ganitong paraan, nasamsam nila ang kayamanan ng mga Ehipsyo. Sabi nga doon, prosperity is restored with God's deliverance. Alipin ng Israelita for 430 years ang kanilang buhay. Hindi nila pag-aari yung sarili nila. Merong nagmamay-ari sa kanila. At dahil merong nagmamay-ari sa kanila, sabi nga, wala silang karapatan o kalayaan sa sarili nila sa mga bagay na gusto nilang gawin. Pero ang nakakatuwa sa Diyos, imagine ninyo 430 years na naging alipin, pero ni-restore sila ng Panginoon doon. Ni-restore sila, inalis sila mula doon sa kahirapan. Dinala sila patungo doon sa buhay na masagana. Naniniwala ako, yun din po yung nakadesign sa bawat sa atin. So sabi po, yung una kong nakita sa verse 35, sabi, nakinig kasi sila sa instruction ni Moses. Dahil yung instruction na yun, nagmula sa Diyos yun eh. Kasi yung Diyos nga yung gumawa sa kanila para mapalaya sila sa Egypto. Sabi ang unang instruction doon, nakinig sila, sabi, hingi na ninyo sa mga Egyptian. At sabi po sa verse 35, nahingi na nila ang mga pilak, ginto, sabi po dito, at alahas ng mga Egyptian. Inisip ko nga, Lord, yung Egypto, hinanda mo yung para, dahil pagdating ng panahon na pipiliin mo na yung Israel para maging isang bansa, nagagamitin mo yung Egyptian o yung bansang Egypto para mapagpala yung anak mo. At hindi nila sila sa promise lang, di po ba? May ibang nakatira dun eh. Pero hinanda yun ng Diyos para sa kanila. So, walang imposible sa Diyos. Kahit gano'n man kapangit yung sitwasyon ng buhay mo o buhay ng bawat sa atin, kayang pagandahin ng Diyos. Yung kahirapan na meron tayo, kayang pasaganain ng Diyos. Yung pandemic na to, kaya to, sabi nga, kaya tong tibagin ng Diyos. Pero tayo bilang mga Kristiyano, may positibo tayong pananaw. Tingnan nyo, nung may pandemic, di po ba, parang mas, o hindi parang, mas naging prosperous pa yung buhay natin. Di ba, sabi, paano naging prosperous yan? Natuto yung ibang mag-online, di po ba, mag-business online. Di po ba? So, naging madiskarte yung mga tao. So, binibigyan ng Diyos ang karunungan kung paano pagpapalain ang kanyang mga anak. Di po ba? Number 2 na nakikita ko po dito is yung pabor ng Diyos ibinigay sa mga Israelita. At naniniwala ako kapag ang pabor ng Diyos ay nasa atin, yung pabor din po ng tao ay nasa atin. Diba, sabi nga sa Proverbs 13:22, God people leave an inheritance to their grandchildren, but the sinner's wealth passes to the godly. Di po ba? Sino yung mga godly people na yun? Tayo po yun. Bakit tayo godly people? Dahil tayo yung sumusunod sa instruction na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pastor o ng mga leaders po natin. Di po ba? Ang nakakatuwa, nagiging daluyan tayo ng pagpapala sa lahat ng area ng buhay natin. So, anong bagay na itanim natin sa Panginoon? Tunay nga na mabuti ang Diyos. Pinagpapala tayo ng Diyos sa bawat aspeto ng ating buhay. Imagine niyo, sa panahon niya may mga depression, pero salamat, no? Kasi sabi ko nga, Lord, thank you so much. Kasi dadating pala yung pagkakataon na to. Hinanda mo na kami, Panginoon. Para kapag dumating yung ganitong sitwasyon, meron kaming Diyos pagkakatiwalaan. 430 years na tayo 1 year and mahigit pa lang. Di po ba? Ang layo ng pagitan sa 430 years sa 1.5 o mahigit isang taong pandemya. Kasi parang doon sa matindi pa sa pandemya yung nararanasan ng mga Israelita sa panahon noon nung sila alipan pa sa Egypto. Pero ni-restore ng Diyos, naranasan ng mga Israelita ang deliverance ng Diyos sa kanilang buhay. Sa panahon natin ngayon, 1 taon pa lang po mahigit. So, mahirap po ba para sa Diyos yun?
Diba? Alin ang mahirap kung titingnan natin, yung 430 o yung isang taon mahigit? Parang ang hirap isipin, no? Diba? Kung pagpipilian natin, mas mahirap po yung 430 years sa panahon natin ngayon. Pero walang bagay na mahirap sa ating Diyos. Sabi nga, una, makita natin, sumunod tayo sa instruction na ibinibigay sa atin. Dahil yung instruction na yun para po sa kabutihan natin. Kahit na may pandemic, let us be faithful sa ating tithes, sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. At kapag tayo ay naging tapat sa ating Diyos, yung pabor ng Diyos na ibibigay po sa atin at yung pabor ng mga tao, ibibigay din po sa atin. Sabi nga, mula nung tanggapin natin ang Panginoon sa ating buhay, tayo ay naging malaya na mula sa kahirapan. Naniniwala ako sa pandemic na ito, ipapakilala ng Diyos kung sino siya sa buhay natin. Sabi, ang Diyos ay Diyos ng pagpapala. He create everything bago pa po nilikha ang tao. So, alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. Ang nakakatuwa sa Diyos ngayon pong pandemic na ito, naranasan ko pong managana. Sabi nga, di po ba, nung last year, panahon ng pandemic, talaga naman yung mga pagpapala kung saan ang gagaling. At yung mga pagpapala na yun na tinatanggap natin sa biyaya ng Panginoon is na ipamamahagi natin sa ibang tao. So, ngayon, sabi ko, nandun kami na nakikipaglaban sa buhay. May mga bagay na mga pinagdadaanan. Pero, salamat sa Diyos sa mga pinagdadaanan namin ngayon. Masasabi kong, ang Diyos yung kalakasan namin. Sabi ko, Lord, kung wala po kaya ako sa'yo, ano po kayang mangyayari sa buhay ko? Kasi sabi ko, yung mga nararanasan ko ngayon, pwede ko namang mararanasan ko rin naman yun kahit wala ako sa Panginoon. Kagandahan na nga lang, sa kabila ng pangit na sitwasyon ngayon, lagi kong tinatandaan yung sinasabi ng lingkod ng Diyos, ang pastor ko, sabi doon sa pangit na sitwasyon, lagi mong titingnan yung magandang gagawin ng Diyos. So, yun lagi yung tinatanim ko sa isip ko. I never ask the Lord, ba't ganito? Hindi ko tinanong yung Diyos sa panahon ngayon. Kundi tinitingnan ko na, Lord, ano po yung magandang gagawin mo? Diba? Naisip ko nga, Lord, hindi po pala tamang tanong, bakit? Tamang tanong, ano po yung gagawin ko? At ano po yung gagawin mo sa sitwasyon ko ngayon? So, naniniwala ako na sa kabila ng pandemic, ang Diyos ay tapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang kailangan lang po nating unang gawin is follow the instruction na ibinibigay po sa atin ng ating mga pastor na nanggagaling sa Diyos. At ang pangalawa po is yung pabor ng Diyos, ipagpasalamat po natin sa buhay natin yun. Kasi kapag nasa iyo yung pabor ng Diyos, grabe talaga. Hindi mo kayang ipaliwanag yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. So tayo pong lahat ay manalangin. Salamat Panginoong Jesus, tunay nga na napakabuti mo. Wala pong bagay na mahirap para sa iyo. Lord God, yung 430 years madali para sa iyo, Panginoong Jesus, para i-transfer mo sa prosperous life yung buhay ng mga Israelita. Ganon din po sa buhay namin, Panginoon. Hindi mahirap para sa iyo na yung nararanasan namin ngayon na pandemya, kaya mo po ito, Panginoon, i-transfer, Panginoong Jesus, doon sa magandang resulta para sa amin, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na sa bawat bagay na ipagkakaloob namin sa iyo, naniniwala po kami, Panginoon, na ibabalik mo po ito ng sobra-sobra pa, Panginoon. Dahil, God, walang bagay na mahirap para sa iyo. Bawat bagay na itinatanim namin, Panginoon, naniniwala kaming aanihin namin to 100-fold sa biyaya mo. Pagpalain niyo po yung bawat isa. Ano man po yung pinagdadaanan, Panginoon, tunay nga nakatagpuin mo po yung pangangailangan namin, financially, physically, and spiritually. Tunay, Lord God, patuloy na hinihingi namin yung kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoong Jesus, at lagi pong positibong kaisipan, Panginoon, ang lagi naming Panginoon, na matanim sa aming isip at lagi naming tingnan kung ano yung bagay na gagawin mo sa buhay namin. Pagpalain niyo po yung bawat isa ng walang sukat kalagyang
pagpapala financially, physically, and spiritually. Salamat po, O Diyos, sa masaganang pagpapalang patuloy pa po na ipaparanas mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tunay nga na sa inyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa inyong harapan ngayon upang magbahagi ng aking testimony. Sisimulan ko po ang aking testimony kung ilang taon na akong mananampalataya. Ako po ay 28 years ng mananampalataya. Masasabi ko na simula 1993 hanggang ngayon ay maraming mga pagsubok, sacrifices kaming nararanasan kasama ang aking pamilya. Pero ang pinakagrabe na naranasan namin ay nung nangyari noong 2019 na kung saan ako ay 26 years ng mananampalataya. Nakita sa ultrasound na ako ay may 3 bukol sa right breast. So dumaan ako ng core needle biopsy upang makita kung ano yung bukol, kung ito ba ay malignant o benign, pero ang result po ay hindi naging clear, kaya ang recommendation ng doktor ko ay partial surgery. At ito'y nangyari noong December 16, 2019 para ma-biopsy mismo yung bukol. Then, January 6, 2020, lumabas ang result. Ito rin ang araw na kung saan namatay ang tatay ko. At bago kami umalis, bago ako mag-travel, ay humingi muna ako ng permiso sa doktor ko kung papayagan niya ako, dahil sinabi ko nga yung sitwasyon na hindi ako pwede na hindi mag-travel o ang tatay ko ay namatay. So sabi niya sa akin, sige, dumaan ka muna dito sa ospital at meron akong sasabihin sa iyo. So kaya pala ganoon ang ano niya sa akin na dumaan ako doon sa ospital ay dahil gusto niyang malaman ko agad yung result ng biopsy na nangyari doon sa partial surgery. At hindi ako nakakibo doon sa sinabi niya, na-shock ako. Kasi ang result po ay merong akong breast cancer stage 2. So, at nung nasa sasakyan na kami, ay doon ako umiyak. Nasabi ko sa Panginoon, bakit nagkaganoon, Lord? Bakit? Bigla narinig ko ang sinabi ng Diyos. Sinabi sa akin ng Panginoong Jesus na dahil ba sa sakit na yan, hindi mo na ako paglilingkuran. Alam niyo, para akong binusa ng malamig na tubig. Ano po? At ang sinagot ko po sa kanya, hindi po maglilingkod po ako. Patuloy kong panghahawakan ng iyong salita. At dahil po doon na-comfort na ako. At sumaya na ako, nakausap na ako ng aking mga anak. At nakakapagkwento na rin ako sa aking mga kapatid ko, sa nanay ko, kapag nagtatanong sila kung ano na nangyari. After nang mailibing si tatay, pagbalik namin sa Cavite, in-schedule naman na aking next surgery. This time, full surgery na ang gagawin, at ito'y nangyari noong January 24, 2020. At noong March 6, 2020 naman, in-schedule yung aking DEXA scan para malaman ang status ng buto, kung marupok ba ito o ano. Kasi yung maintenance na ibibigay sa akin ng gamot para sa anti-cancer ay nakakapagparupok ng buto.
dahil sa COVID noon, 1 year kami hindi kami nagkita ng aking doktora. At doon naman ay na-boost ko yung aking time sa ministry. Natutuwa naman ako dahil maganda yung nangyari. Kahit sabihin natin na COVID, maano pa rin yung ministry na binigay sa akin ng Diyos. At nitong May 29, 2021, nagkita kami at in-schedule naman ako ni doktora ng DEXA scan para malaman kung ano yung result. At lumabas na the same pa rin ang result. Prone pa rin ako sa osteoporosis. At nitong June 2, 2021, nirecommend naman ako ng bone scan para malaman kung may infection ba yung aking buto. Unfortunately, ang result ay yung first right rib ay mayroong blackened part. So, dahil sa hindi ko maintindihan, ang ginawa ko, nag-search ako sa Google. At sabi sa Google na yung blackened part daw ay infected daw yun, ibig sabihin. Ang sabi ko sa sarili ko, hindi, marami ang instrument kaya may blackened part. Ganun ako ano po. So sa madaling salita, nirefer po ako ng doktora ko sa isang medical oncologist. Dala ko lahat ang test result sa kanya at nang makita yung result ng bone scan, sinabi niya na yung blackened part ay maaring infection. Infected nga daw ng cancer cell. Sa aking isipan, nireject ko yun. Yung sinabi niya. At sabi pa niya, kaya para sure tayo, magpa-PET scan ka para makita ang buong internal organ mo kung ano ang nangyari sa head, neck, brain, chest, abdomen at sa musculoskeletal. 3 oras po ang tagal ng PET scan. 1 oras doon sa loob ng capsule na walang galaw. 1 oras ay sa isolation room. At after noong scan is 1 hour ka naman para magpahinga. Ganoon. At pagpasok namin doon sa PET CT scan center, bigla akong kinabahan. Ano po? Sinasabi ko sa Panginoong Hesus, kasama kita Lord. Ang unang ginawa sa akin pagdating doon sa center ay i-test yung sugar. At normal naman sa biyaya ni Lord. So, pinasok na ako doon sa isolation room at doon nagkaroon ako ng time para makipag-usap ulit sa Diyos. At sinabi ko sa kanya na hindi ko po alam ang magiging effect ng radioactive medicine na ito na ibibigay sa akin. Basta panghahawakan ko ang mga salita at pangako mo po sa akin. At nang maisaksak na po ang radioactive medicine, ang unang naramdaman ko ay pangingimay ng aking mga paa at kumukulubot yung aking braso. Ano po? Ang first reaction ko, nag-worry ako. Pero salamat sa Panginoong Diyos dahil pinaalala niya sa akin na magsalita ako sa paa at braso ko. Tapos nag-worship ako sa loob ng isolation room. At nasunduin na ako para ipasok na sa scanning room. Nasabi ko, Holy Spirit, halika na po. Tawag na ako. Yun. So alam niyo po, simula nung magkaroon ako ng relasyon sa ating Panginoong Hesus, pinahawakan ko na ang mga salita ng ating Diyos. At lalo akong humawak noong nagsimula na ang battle ko. Parati kong sinasabi sa aking sarili, tapat ang aking Diyos, hindi siya sinungaling katulad ng tao. At sinabi rin niya sa kanyang salita, nakasulat pa, na sa aking mga latay kayo nagsigaling. Kaya naniniwala ako na every time na sinasabi ko ito ay merong kapangyarihan. Every time na hinahawakan ko ang pangako niya,
alam ko na ito ay mangyayari. Sa bawat scan na ginagawa sa akin, before and during, at ito nga huli, yung PET scan, sinasabi ko sa akin sarili, I am covered by the blood of Jesus. Paulit-ulit kong sinasabi, I am covered by the blood of Jesus. Kaya nung ako'y nasa loob ng capsule, sabi ko, I am covered by the blood of Jesus. Wala kayong makikita sa katawan ko. Clear na lahat. At binibigkas ko yung mga salita ng Diyos na pinanghawakan ko. Yung sinabi niya na humika sa pangalan ng Panginoong Hesus at ito'y ibibigay sa iyo. Na hindi mapapahayaan sino mang nananalig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Na sinabi rin niya na, if you worship me, the Lord your God, I will bless your food and water and take away all your sickness. At sinabi rin niya na ang pinaka-period ko, sinabi niya na ako'y magbabantay upang maganap, upang matiyak na ang sinabi ko ay magaganap. Alam niyo, tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Hindi siya sinungaling. Totoo na mapanghahawakan natin ang kanyang salita. Alam niyo po ang naging result ng PET scan? Clear po. Wala pong cancer cell. Talagang napakabuti niya. Ano po? Alam ng Diyos ang kanyang pinahihintulutan at alam din niya ang kanyang gagawin. Gawin natin ang ating part at gagawin ng Diyos ang part niya. Sa pagsunod sa ating Diyos, wala nang turning back. Ano man ang mangyari at maganap, patuloy pa rin tayo na nasa Kanya. Magpatuloy pa rin tayong naglilingkod sa Kanya. Sapagkat siya ang source ng lahat na ating kailangan. Di siya magpapabaya o nagpapabaya dahil siya ay buhay na Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ano po? Kaya napakabuti. Wala po akong masabi talaga. Napakabuti ng Diyos. Ano po? Sa Kanya ang karangalan, kadakilahan at kaluwalhatian magpasawala hanggan. Pinupuri ko ang Panginoong Hesus at salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po sa patuloy na pagkilos ninyo sa aming buhay. Salamat po. Amen. Amen. Isang magandang gabi po at mapagpalang gabi para sa ating mga manonood ngayon sa kanilang mga tahanan. At ngayon po ay nasa ikatlong linggo na tayo ng ating series of topic na pinamagatang Activating the Power of God. So ngayong linggo na to, iikot ang ating topic sa salitang paano o yung how sa English. Bakit? Dahil kapag pinag-usapan natin ang kapangyarihan ng Diyos, alam naman nating lahat na napakalawak na kapangyarihan ng Diyos. At alam natin na sa Diyos, walang mahirap, walang imposible. Pero pag pinag-usapan kasi yung salitang activating the power of God, doon lumalabas yung isang tanong na paano. Paano nga ba natin ma-activate ang kapangyarihan ng Panginoon? At ang verse na ibinigay sa atin ng Diyos para sa linggong ito, para sa topic na ito, ay makikita natin sa John 14 verse 12 hanggang 17. So, basahin ko po. Ang sabi diyan ay ganito. Pakatandaan ninyo. Okay, so, napaka-importante. Lagi sinasabi natin, Pastor Jerry, pag meron nakalagay na pakatandaan ninyo, so, kailangan tandaan natin. O, sabi dito, ganito. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. At dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. 17. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo
at siya'y mananatili sa inyo. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na dakil at banal, na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, na patuloy mong inilalagay sa aming puso't isipan na pansamantalang huminto, Panginoon, tumigil muna panandalian upang kami makapakinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, sa kalayaan, sa pagkakataon na binibigay mo sa amin, Panginoon, upang patuloy na mapag-aralan ng iyong mga salita. Dahil alam namin, ito po yung magdadala sa amin sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya Lord, sa oras na ito, patuloy nga na binibigyan ka namin ng kalayaan, pumilos sa aming puso't isipan, Panginoon. Banal na Espiritu, bigyan niyo po kami ng talino, pangunawa, wisdom na sa inyo lamang nagmumula, Panginoon, upang lubusan naming maintindihan o naman ang mensahe na ibibigay mo sa bawat isa. Panginoon, sa mga oras na ito, kayo nga pong patuloy naming maranasan, Panginoon, at ang katagumpayan ng gawain na ito ay patuloy namin sa iyong pinagkakatiwala sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so activating the power of God. So sabi ko nga, iikot yung topic natin doon sa salitang paano. Dahil ang gusto natin, matutunan natin, o kung ito man ay alam na natin na medyo nakalimutan lang, ma-remind tayo kung paano natin ma-activate ang kapangyarihan ng Diyos. Sa Bible, merong isang kwento. Ito ay makikita natin sa Mark 5. So ito ay isang napaka-familiar na kwento. So lagi natin itong naririnig. Mark 5 verse 25 hanggang 30. So, ito yung kwento patungkol doon sa babaeng 12 taon ng dinudugo. So, sabi rito ganito, kasama rin doon ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya at naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumaling, sa halip. Lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Verse 27, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, kaya siya'y nakipagsiksikan hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo ang damit nito. Sapagkat inisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako. Agad nga tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Verse 30, naramdaman naman ni Jesus na merong kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? So dito sa kwento na to, nakita natin na kung paanong na-activate yung power ng Diyos noong mga oras na ito. Diba sabi nga doon sa verse, naramdaman ni Jesus na merong kapangyarihang lumabas sa kanya noong mga oras na ito. Alam niyo po, nung nabasa ko tong verse na to, namangha ako doon sa nangyari. Kasi nakita, sabi nga doon sa verse, naramdaman ng Panginoon na may kapangyarihang lumabas sa kanya, at ang patunay ng kapangyarihan na yun na lumabas sa Panginoong Jesus, nakita natin kung paano gumaling yung babaeng 12 taon ng dinudugo. So dito sa kwento na to, nung nabasa ko to, namangha ako sa Panginoong Jesus noong mga panahon na yun. Pero hindi na ako nagulat. Bakit? Kasi alam ko naman na sa Panginoong Jesus, lahat naman ng himala hindi naman mahirap para sa Kanya. Tuwing nakakabasa ako ng mga himala na ginagawa ng Panginoong Jesus, lagi ako na-amaze. Pero hindi ako nagugulat. Kasi alam ko, Panginoong Jesus yun eh. Kayang-kaya niya yun, Diyos yun eh. Wala namang bagay na imposible para sa Kanya. Pero kapag binalikan natin yung verse na binigay sa atin ng Diyos, sa mga oras na ito, yung binasa ko kanina sa John 14, verse 12, nang sabi doon ay, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, nandun na yung malaking pagtatanong na paano. Kumbaga, sa Panginoong Jesus, kapag siya gumagawa ng miracle, walang question. Hindi nakakagulat. Kasi Diyos siya eh. Pero nung sinabi ng Panginoong Jesus sa mga tao, kabilang tayo doon, na kung ano man yung ginawa niya, higit pa ron yung kaya nating gawin. Isang malaking tanong na yun na, paano namin magagawa yung mga himala na nagawa ng Panginoong Jesus? Kasi kung ikukumpara natin yung ating katayuan, tayo ay tao, siya ay Diyos. Pero balikan po natin ang book ng Pilipos. Hindi ba't ang sabi roon, hindi pinagpilitan ng Panginoong Jesus na maging kapantay siya ng Diyos, kundi hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, bumaba dito sa lupa, namuhay bilang isang karaniwang tao. So malinaw po doon na sinasabi ng Biblia na habang ang Panginoong Jesus
ay nandito sa lupa, tao siya. Kaya nga, nung sinabi ng Panginoong Hesus na, higit pa rito ang kaya mong gawin. Kung ano man ang ginawa ko, magagawa niyo rin. Hindi ito imposible. Bakit? Dahil siya, nung nandito sa lupa, tao siya, pero nakagawa siya ng mga himala. So ito ngayon yung pagpupuusan ng pag-aaralan natin. Upang sa susunod na marinig natin yung salita, activating the power of God, alam natin yung susi kung paano natin i-activate ang kapangyarihan ng Panginoon. At 2 points lang ang gusto kong makuha natin, maintindihan natin para sa topic natin, para sa linggo ito. Unang point, yung tinatawag na link or access. Pangalawang point, yung tinatawag na switch o yung trigger. Okay, so balik tayo sa Panginoong Hesus. Total, siya na rin lang yung pinag-uusapan natin. Siya yung maging model natin para sa topic natin, para sa gabi ito. So, tingnan natin, nung siya ipapanganak pa lang, sa Luke 1, verse 35, ang sabi rito ay ganito. Luke 1, verse 35, sumagot ang anghel, sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos at dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Pangalawang verse, tingnan naman natin to. Ang sabi naman sa Matthew 3 verse 16 hanggang 17. Ang sabi naman dito ay ganito. Nang siya'y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig at biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at lumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kung mapapansin natin ang buhay ng Panginoong Hesus, magmula sa kanyang pagsilang hanggang siya ay mag-umpisa ng magministeryo, ito na nga yung nagpabautismo siya, nandoon na ang banal na Espiritu. Pagsilang pa lang hanggang sa kanyang pagmiminister, nandoon ang banal na Espiritu. At ito yung unang-unang paraan. Ito yung tinatawag natin, ito yung naging link sa Panginoong Hesus noong mga panahon na yun na kahit siya ay tao nung nandito siya sa lupa, nakakagawa siya ng himala. Dahil ito sa banal na Espiritu. So dito sa atin, makikita natin na ito lang pala ang susi na kailangan natin makamit. Yung Holy Spirit na tinatawag. Dahil sa buhay natin, kapag walang pagsama ng banal na Espiritu, wala tayo maya-activate kapangyarihan ng Diyos. So paano nga ba mapapasa atin ang banal na Espiritu? Ito ba ay isang bagay na hinihingi lang? Ito ba yung isang bagay na pwede mong bilhin sa tindahan? Pero hindi eh. Dahil ang sabi rito sa mga gawa, verse 2, tingnan po natin to. Ang sabi po sa mga gawa, verse 2, chapter 2, verse 38 hanggang 39. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo, sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So ito pala yung unang way. Kung gusto natin makamit yung banal na Espiritu na magiging link natin o yung access natin para ma-activate ang kapangyarihan ng Diyos, ang unang-una pala natin kailangan gawin, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Bakit? Dahil nga, di ba sabi nga dun, banal na Espiritu yun. So, walang karumihan na meron sa Kanya. So, kailangan ang ating sarili, ang ating pamumuhay, malinis muna ito sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Panginoon. Ito yung talagang tinatawag nating true repentance, yung paghingi ng tawad sa Diyos. At sa ganung paraan, habang tinatanggap natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas, maaasahan natin na ang pagbaba ng banal na Espiritu patungo sa atin ay ating mararanasan. So, napakalaki ng importante. Kumbaga parang yung role na ginagampanan ng banal na Espiritu ay napaka-importante sa pagka-activate ng kapangyarihan ng Panginoon. Kapag wala ang banal na Espiritu, wala tayong kapangyarihan na maaasahan mula sa Diyos. Kaya nga sa atin, patuloy na i-search natin ang ating mga sarili. Tayo ba talaga ay tinanggap na natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoong tagapagligtas? Tayo ba talaga ay nagsisi ng lubusan sa ating mga kasalanan? Kung oo, ako naniniwala ang banal na Espiritu ay nasa iyo. Pero hindi lang ito doon natatapos. Hindi lang ito ganun kadali lang na kumbaga parang
Kuya, tinanggap ko na ang banal na spirito sa aking buhay. Pero bakit di ko pa rin nararanasan yung kapangyarihan ng Diyos? Kasi meron tayong kailangan gawin kapag tinanggap na natin ang banal na spirito. Ano yun? Kailangan matuto tayong makipag-fellowship sa Holy Spirit. Dapat matuto tayong makipag-usap sa banal na spirito. Dapat matuto tayong maging sensitive sa tinig ng banal na spirito. So, paano natin gagawin yan? Siyempre, wala pa rin iba tayong paraan na pwedeng gawin kundi tinatawag natin yung lifestyle ng isang Christian. Devotion, prayer, cell group, ano pa ba, mga mentoring na ginagawa natin. Bakit? Dahil sa pamamaraan na yan, mas lalo natin naiintindihan kung anong pamamaraan ng Diyos. At sabi nga, mas lalo natin naririnig ang tinig ng banal na spirito habang ginagawa natin yung tamang lifestyle ng isang Kristiyano. Kasi madali namang sabihin na tinanggap ko na ang banal na spirito sa aking buhay. Pero hindi yun kadali. Kasi ang isang taong tunay na tumanggap sa banal na spirito, nakikita yan sa pamumuhay ng isang tao. So tingnan natin to. Ang sabi dun sa 1 Corinthians 6, verse 19 hanggang 20. So sabi rito ganito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi na ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. So patuloy na pinapaalala sa atin ng Panginoon bilang tayo ang templo ng Diyos o yung banal na spirito. Dapat itong katawan na to hindi na natin ginagamit sa mga bagay na mahalay, sa mga bagay na kasuklam-suklam para sa Diyos. Kundi anong dapat natin gawin? Sabi rito, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. So sa bawat ginagawa natin, dapat ang napaparangalan ng Panginoon. Sa ating pagsasalita, dapat ang napaparangalan ng Diyos. Sa ating pagtatrabaho, kung tayo may nagtitinda, sa ating pagtitinda, dapat ang napaparangalan ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo. At even sa ating pagtitiktok, dapat ang napaparangalan ang Diyos pa rin, hindi ang ating sarili. Kasi kung ginagawa natin ang mga bagay na yan, nagtatrabaho tayo para sa sarili natin, nagtitinda tayo para sa sarili natin, nakikipagkwentuhan tayo para sa sarili natin, nagtitiktok tayo para sa sarili natin, ako naniniwala na ang isang taong yun, hindi niya talaga lubusang naiintindihan kung anong dapat gawin ng isang tao kapag siya ay tumanggap na sa Panginoon bilang Kristiyano. Kaya nga sa atin, patuloy na huwag na nating kaladkarin yung ating katawan. Itong katawan na to, huwag nating gamitin sa mga bagay na hindi kalugod para sa Panginoon. Maaaring siguro may magsabi sa atin na, kuya, pag nagtitiktok ako, marami akong views eh. Kapatid, lagi mo tatandaan na sa Panginoon, hindi lang views ang kaya niyang ibigay sa iyo. O kaya kung sasabihin mo sa akin na, kuya, sa pagtitiktok ko kasi, ang laki ng kinikita ko sa YouTube. Kapatid, inuulit ko, kapag tayo ay sumama sa Diyos, patuloy tayong nakinig sa instruction ng banal na Espiritu sa ating buhay, higit pa sa pera ang kayang ibigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa aking sinasabi, bahala ka. Basta ako, isa lang alam ko, meron akong naranasan mula sa Panginoon. At ang lahat ng gagawin ko ay para sa ikararangal niya, para maparangalan siya, hindi ang aking sarili. Dahil ako naniniwala na ang kagandahan ng buhay ay nagsisimula lamang kapag natuto akong magpasakop sa Kanya. At ang lahat ng bagay na pinapangarap ko ay patuloy kong mararanasan habang ako'y lumalakad sa panuntunan ng Panginoon. Ano pa? Sabi nga, kapag nasa atin na ang banal na spirito, nagkakaroon ito ng bunga sa ating mga buhay. Kaya imposible, sabi nga, hindi natin pwedeng sabihin na nasa akin ang banal na spirito tapos ang pamumuhay natin ay pasala-sala. Hindi ganoon. Dahil sa Bible, meron tayong verse na mababasa na kung saan merong bunga ang Holy Spirit sa ating buhay. Ano yun? So basahin natin sa Galatians 5 verse 22 to 23. So basahin ko kasi hindi ko to kabisado eh. Maraming Christian, kabisado tong verse na to eh. Kapag sinabi mong Galatians 5 verse 22 to 23, kabisado nila yan. Pero nakakalungkot, maraming tao kabisado tong verse na to, pero hindi naman nakikitang na isa sa pamuhay. So ano lang ibig ko sabihin? Sa kabisado man to o hindi, mas maganda pinagsusumikapan natin na maipamuhay kung ano man yung nilalaman
ng verse na to. Anong sabi dyan? Ang sabi dito ganito, verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sarili, walang batas laban sa mga ito. So, dun sa mga binanggit kong katangian ng isang tao, ito daw pala ang bunga kapag ipinamuhay natin, kapag tayo patuloy nakikinig sa instruction ng banal na Espiritu sa atin. So, sabi nga doon, dapat meron kang pag-ibig, meron kang kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, ito pa, kahinahunan, at higit sa lahat yung pagpipigil sa sarili. Kaya nga sa buhay natin, kung tayo pa rin ay alipin ng takot, tayo pa rin ay alipin ng pag-aalala, sabi nga, ang galit mo parang ang bilis-bilis lumabas. So, kailangan bumalik tayo sa Panginoon. Kasi baka yung isip natin na tayo ay namumuhay sa instruction ng banal na Espiritu, baka hindi pa. Baka kaya ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, hindi mo pa rin na i-activate ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil nga, namamali tayo ng pag-akala. Minsan kasi yung ibang tao, basta sabihin lang na ako, basta tinanggap ko ang banal na Espiritu, okay na. Pero hindi dapat ganoon. Dapat nakikita sa ating buhay yung sabi ng bunga ng banal na Espiritu. At dapat pati yung lifestyle natin. Dapat patuloy tayong gumagawa sa kung yung dapat buhay ng isang Kristiyano at tumanggap sa Panginoon. So, number 1 na kailangan nating matandaan para ma-activate natin ang kapangyarihan ng Diyos, yung tinatawag nating link o yung access na tinatawag, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Kapag wala ang banal na Espiritu, sabi nga, wala tayong mararanasan kapangyarihan mula sa Panginoon. Pansinin ninyo yung devotion natin nung isang araw lang. Hindi ba't may mga tao doon na nakita nila na sila Pablo, nagpapalayas sa masamang espiritu. So, anong ginawa? Nakigaya din, nagpalayas din ng masamang espiritu. Pero ano nangyari sa bandang huli? Dinaluhong sila, dinamba sila ng masamang espiritu at nagtakbuhan yung mga tao niya. Bakit? Kasi basta lang nilang ginawa nang wala naman sa kanila ang banal na espiritu. Kaya hindi nila naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Okay, so maaaring may magsabi sa atin, Kuya, bakit ganoon? Ako, tinanggap ko na ang banal na espiritu. Namumuhay na ako sa kung ano yung dapat na pamumuhay ng isang Kristiyano. Pero bakit hindi ko pa rin nararanasan ang pangako ng Diyos o yung kapangyarihan ng Diyos o yung himala ng Diyos sa aking buhay? Kasi baka ito yung kulang sa atin, yung number 2. Pansinin po natin. Gawin nating halimbawa yung tinatawag na lampshade, yung lampshade, ha? So, ano bang meron sa lampshade? Tanggalin na lang natin yung shade, yung mismong ilaw na lang. So, ano bang meron dun? Di ba meron yung bumbilya? So, siguraduhin natin yung bumbilya, hindi punde, ha? May bumbilya. Sumunod ay merong wire. May wire yun, di ba? At yung wire na yun, nakasaksak, siyempre, dun sa pinakasakit niya. Dahil dun tayo kukuha ng kuryente, di ba? Pero mapapansin mo, hindi punde yung bumbilya at nakasaksak naman dun sa sakit, pero bakit hindi pa rin umiilaw? Inuulit ko, ha? Hindi punde ang bumbilya, nakasaksak doon sa sakit, pero bakit hindi pa rin umiilaw yung bumbilya? Ano ang kulang doon? Ano ang nakalimutan natin doon? Nagets nyo kung ano? Walang iba, kundi yung switch o yung trigger. Kasi maaaring nakasaksak nga siya, tama yung pinagsasaksakan natin, tama yung supply, ang bumbilya, hindi naman punde, pero nakalimutan pala natin i-switch on yung switch o yung tinatawag na trigger. So sa buhay natin, ganyan din kadalasan ang nangyayari. Maaaring tayo yung bumbilya at sabi nga ay nakaplug tayo, walang iba kundi sa Panginoon kasi alam natin yun ang source eh. At yun talaga ang tamang source. Pero bakit hindi pa rin natin nararanasan yung pag-activate ng kapangyarihan ng Diyos? Dahil meron tayong nakalimutang gawin. I-switch yung trigger na mag-activate doon sa ilaw para lumiwanag siya. So ano yun? Yun yung tinatawag nating pananampalataya. So balikan natin ha. Yung number 1 na tinatawag nating link o yung access, yun yung tinatawag nating Holy Spirit. Pangalawa naman, para ma-activate natin ang kapangyarihan ng Diyos, dapat meron tayong switch
o meron tayong trigger, walang iba kundi yung ating pananampalataya. Kasi pwedeng napakatagal mo ng Christian, napakarami ka ng mentoring na napuntahan, napakarami ka ng cell group na atinan, pero bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin nararanasan o na-activate ang kapangyarihan ng Diyos? Baka kasi kulang ka sa pindot ng trigger para magliwanag yung bumbilya mo. Ano yun? Yung pananampalataya. Kasi ako naniniwala, tayong mga Kristiyano, busog na tayo sa salita ng Diyos. Sa devotion pa lang natin, araw-araw, nandyan na ang salita ng Diyos. So ano na lang ang kulang sa atin? Yung trigger, yung pananampalataya na kailangan mong hakbangan dahil alam mo na nasa iyo ang banal na spirito, tinanggap mo siya, pinagsisihan mo ang kasalanan mo, kailangan mo mai-activate yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Napanood ko lang to sa isang news sa TV na merong isang lola na 92 years old na siya. At itong lola na to, nabiktima siya ng budol-budol. At ang halaga na biktima sa kanya, 7 million. Nung napanood ko yung balita na yun, nagtaka ako sa sarili ko. Sabi ko, isang 92 years old na lola, merong 7 million na deposito. Kumbaga parang, hindi ko sinabing huwag mag-ipon, kaya lang, sa edad ni lola, na 92 years old, na merong 7 million sa bangko, na muntik ng mabudol-budol, kumbaga naglaro sa aking isipan, saan niya gagamitin yung ganong kalaking halaga sa ganong klaseng edad niya? Sa ganong edad niya, na 92 years old na siya. At base nga doon sa interview, itong lola na to, inipon niya yung pera na yon ng matagal na panahon nung siya ay nag-a-abroad pa. So ano lang ang gusto kong maipunto? Kumbaga parang itong si lola, meron siyang 7 million na nakadeposit sa bangko. Kumbaga parang sa akin, sa edad niya, dapat na-consume niya na yun eh. Yung perang yun, di ba? Kumbaga parang dapat napakinabangan niya na yun. O kung hindi man, dapat naitulong niya na yun sa iba o sa naibigay niya na sa mga kamag-anak na sa mga kamag-anak niya yung ganung klaseng ganung kalaking pera. Pero hindi ba dahil itinabi niya lang yung perang yun, hindi niya napakinabangan, kundi nabudol-budol pa sa kanya. So, ano ang gusto kong ipunto do sa kwentong yun? Minsan ganun din sa atin. Ang banal na spirito nasa atin na. Kumbaga parang ang Holy Spirit gigil na siya eh. Gusto niya nang gumawa ng himala eh. Gusto niya nang magpakita sa iyo ng kapangyarihan eh. Pero hindi makakilos yung banal na spirito dahil hindi natin pinipindot yung trigger. Walang iba kundi ang pananampalataya natin. Mga kapatid, isa lang ang kailangang maitanim sa ating puso. Ang kapangyarihan ng Diyos ay napakalawak, walang hangganan. At habang ang banal na spirito ay patuloy na sumasama sa atin, wala lang yang ibang kayang gawin, kundi iparanas sa atin yung mga kamanghamanghang bagay. Kaya nga sinabi sa atin ng Panginoong Hesus na kung ano man yung mga nagawa ko ay higit pa rito ang magagawa ninyo. Hindi nagsinungaling ang Diyos ng mga panahon na yun. Dahil naniniwala siya na sa tulong ng banal na spirito na tinanggap natin mula sa Diyos, makagagawa tayo ng mga bagay na sabi nga, hindi natin inaasahan. Makikita natin kung paano nakikita ng ating mga literal na mata kung paano nakikita natin na nagkakaroon ng kaganapan yung mga pangako ng Diyos. Pero kailangan mong kubangan yung isang bagay na yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga minsan magtataka ka. Ang tagal mo nang sinesend. Ang graduate ka ng SOL1, nakarating ka na ng SOL3. Pero bakit yung simpleng one verse evangelism hindi mo pa magawa? Kasi nga kulang na lang tayo sa pananampalataya. Nasa iyo na ang lahat. In-equip ka na ng Panginoon. Ang kulang na lang, pindutin mo yung trigger na yon para ma-activate mo ang kapangyarihan ng Diyos. Walang iba kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Mga kapatid, dito sa pangalawang point natin sa ating tinatawag na switch at trigger, meron pa akong isang idadagdag. At ito yung pinakaayaw natin sa lahat. Balik tayo doon sa ilaw. Bakit nga ba natin sinisindihan ang ilaw? Hindi ba para magkaroon ng liwanag sa isang lugar na madilim? Kumbaga, may purpose kung bakit tayo nagsisindi ng ilaw. Kasi madilim, wala naman ako nakikitang maliwanag na nagsindi pa ng ilaw. Hindi ba't lagi tayo nagsisindi ng ilaw kapag madilim yung isang lugar? So, anong ibig kong ipunto dun sa hinalimbawa kong yun? So, dito natin makikita
Sa buhay natin, ayaw natin makaranas ng mga pagsubok, ng problema sa ating buhay. At minsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok at problema sa buhay. Nandun agad yung pagtatanong natin sa Panginoon na, Panginoon, ako po ba pinabayaan mo na? Ako po ba iniwan mo na? Pero hindi. Nandun kasi yung purpose para makagawa ng himala ang Panginoon. So, sa Bible, magbabasa tayo. Wala tayong mababasa doon na nagkaroon ng himala nang wala munang problemang pinagmulan. Di ba't nakita naman natin na bago biniyak ang dagat, meron silang problema. Wala silang madadaanan. Si Bartimeo, bago siya nakakita, sabi nga, naranasan muna niya na maging bulag siya. So sa atin, huwag nating kalilimutan na kasama sa pag-activate ng power ng Panginoon o yung kapangyarihan ng Diyos, yung mga sitwasyon na dinadanas natin araw-araw sa buhay natin. Minsan, kapag tayo nakakaranas ng pagsubok, nagtatampo tayo sa Diyos. Na minsan, sinasabi natin, bakit ganun, Panginoon? Sumunod naman kami sa iyo. Pero bakit ito pa rin yung nararanasan namin? Nasaan na yung mga pangako mo? Nasaan na yung mga himala na sinasabi mo na nakasulat sa aklat ng Biblia na iniwan mo sa amin? Pero, hindi ba't yun na nga iyon? Yun yung paraan ng Panginoon para makagawa siya ng himala sa buhay natin sa pamamagitan ng mga pangit na sitwasyon na iyon. So, lagi natin tatandaan, basta alam mo sa sarili mo na tinanggap mo ang Panginoon Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, tinanggap mo ang banal na Espiritu at namuhay ka nang naaayon sa instruction ng banal na Espiritu, anuman ang sitwasyon na dinadanas mo at dadanasin mo pa, iyon ang magiging dahilan para maranasan mo ang himala ng Panginoon. Bakit? Dahil sinabi yan ng Panginoon sa John 14, verse 21. Ang sabi rito ganito, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Mga kapatid, sa mga sitwasyon na dinadanas natin, lagi natin tatandaan ang Diyos. Gustong-gusto niya magpakilala sa atin kung sino talaga siya. Kung mababasa ninyo sa Old Testament, every time na nagpaparanas ang Diyos ng salot at nililigtas ng Diyos ang mga Israelita, anong lagi nakalagay doon? Upang makilala nilang ako si Yahweh. So, ganun din yan sa buhay natin. Habang nakakaranas tayo ng mga pagsubok, ng mga sitwasyon na hindi natin maintindihan, ng mga sitwasyon na minsan nahihirapan ka, nakakaramdam ka ng takot, nakakaramdam ka ng pag-alala, isa lang alam natin, sa bandang dulo nun, kapangyarihan ng Diyos ang ating mararanasan. Kaya ulitin natin nung sinabi ng Panginoong Hesus, sabi nga doon, pakatandaan ninyo, sabi nga, higit pa rito, sa mga nananalig sa akin, higit pa rito, ang kaya ninyo magawa. Hindi na tayo ngayon magtatanong ng kung paano, kasi alam na natin ang pamamaraan. Una, dapat nasa atin yung access o yung link na tinatawag. Walang iba, kundi ang banal na Espiritu. At habang nasa atin ang banal na Espiritu, pag sumikapan natin na mamuhay tayo ng naayon sa panutulan ng Diyos. Ang banal na Espiritu, hindi ka naman iiwan Kahit sumuway ka sa Kanya, hindi ka iiwan ang banal na Espiritu dahil ipinangako ng Diyos yan na mananatili yan sa iyo, magpakailanman. Yun nga lang, kapag hindi tinig ng banal na Espiritu ang ating pinakikinggan sa araw-araw ng ating buhay, hindi natin siya marinig. Kasi tinig na ng kaaway ang ating sinusunod. Kaya pag sumikapan natin na habang tayo nabubuhay, sabi nga lagi tayo makapag-fellowship sa banal na Espiritu. Dahil yun yung magiging link natin, yung access natin para ma-activate natin ang kapangyarihan ng Diyos. At kapag dumating na yung sitwasyon na yon, ang kailangan mo lang gawin, switch mo lang yung trigger. Walang iba kundi yung pananampalataya. Akbangan mo yon at makikita mo at mararanasan mo ang kapangyarihan. Naalala ko po nung kami ay bago-bago pa lang na Christian. Yung pamangkin ko, nahulog siya. Umakit siya sa bintana, tapos nahulog siya. Sa madaling salita, nabalian siya ng braso dito sa may bandang siko. So, ang ginawa ng kapatid kong babae, dinala doon sa Philippine Orthopedic sa bandang Quezon City, Payata. Ang nangyari, pagdating nila doon, madaming pasyente. So, hindi sila agad naasikaso. Pero na-x-ray na yung braso ng pamangkin ko. Ang kailangan na lang sementohan siya. Pero dahil sa haba ng pila, inaabot na sila ng hapon. Itong pamangkin ko, yung pamangkin ko, yung special child,
medyo parang nagtatantrums na siya. Kumbaga parang siguro naiinip na rin. Kaya ang ginawa ng kapatid ko, inuwi niya na lang sa bahay namin yung pamangkin. So sabi ko nga, nung siya ay umuwi na, sabi ko, bakit mo inuwi nang hindi pa nasisementohan yung braso? Alam mo namang may bali, inuwi mo. So pinaliwanag na kapatid ko, ganito. Okay, so sa madaling salita, nung gabi na yon, natulog na sila. So habang pinagmamasdan ko yung pamangkin ko, naalala ko yung devotion ko nung kinaumagahan nung time na yon. At ang devotion ko nung time na yon ay yung merong isang bata na yung sinasapian siya ng masamang espiritu, sinasapian siya ng masamang espiritu, tapos ibinubuwal siya sa tubig o kahit saan man. Pero nung ipinag-pray yung batang yun, sabi nga lumayas yung masamang espiritu na yon sa buhay ng bata. So nung naalala ko yung devotion na yun, hindi ako nagdalawang isip na ipanalangin, ilapat ng aking kamay sa braso ng aking pamangkin. Dahil yun naman ang pangako ng Diyos sa atin, na sino mang lapatan ng ating mga kamay ay sabi nga ay gagaling kung may sakit man at magpapalayas tayo ng masamang espiritu. Kaya nung panahon na yun, hindi ako nag-alinlangan. Alam ko nung time na yun, nandoon ng banal na espiritu. Ang kailangan ko nilang gawin ay iihakbang sa pamamagitan ng pananampalataya kung ano yung nabasa ko nung kinaumagahan na yun. So ipinag-pray ko yung pamangkin ko. So ano nangyari? Kinabukasan, bumalik sila dun sa Philippine Orthopedic para maituloy na yung pagsimen. At syempre, dahil sila ay umuwi na, in-x-ray uli yung braso ng pamangkin ko ng time. At nakita ng mga doktor, kahit ang mga doktor, nagulat sila. Dahil nung in-x-ray yung pamangkin ko, andun pa rin naman ang bali. Pero sa unang x-ray kasi, ang pagitan ng buto na nabali, ganito kalaki. Pero after nung may pag-pray, magkadikit na siya. So kahit ang mga doktor, hindi nila kayang ipaliwanag kung paano nangyari na sa loob lang ng 24 hours, nagdikit yung mga buto na yun. So sa madaling salita, natuloy yung pagsimento sa braso ng pamangkin ko para hindi magalaw at gumaling siya. Magmula noon, tinandaan ko yung pangyayari na yun. At sabi ko, totoo pala ang salita ng Diyos. Na kapag sinabi niya na magagawa mo ito, ang kailangan nga lang, hakbangan mo pananampalataya. Kasi sabi nga, busog na tayo sa salita ng Diyos. Marami na tayong nabasa ang salita ng Diyos. Ang kailangan na lang natin hakbangan yung salitang yun upang maranasan natin, upang ma-activate natin ang kapangyarihan ng Diyos. At alam niyo ba, kapag naranasan niyo ang pagkilos ng banal na espiritu, ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay, wala kang ibang magagawa sa buhay mo, kundi patuloy ka na lang mamangha sa mga nangyayari sa buhay mo. At hindi lang yun, sabi nga, hindi lang pagpapalayas ng masamang espiritu, hindi lang pagpapagaling na may sakit ang pwede natin gawin sa pamagitan ng kapangyarihan na nagmumula sa Panginoon. Napakaraming mga bagay na pwede siyang gawin sa atin. Isa pa sa pinangako niya, lahat ng hawakan ng iyong mga kamay ay lagi magtatagumpay. At personal ko yan na naranasan sa buhay ko. Napakaraming skill na ibinigay sa akin ng Diyos pag mula nang siya ay makilala ko. Samantalang hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Lagi sinasabi ng ibang tao, kaya niya naman nagagawa yan kasi may talino yan eh. Yun na lagi nila sinasabi sa akin, meron daw akong talino. O alam ko, lahat ng tao matalino. Walang pinanganak na bobo. Pero katalinuhan natin, limitado lang. Pero yung katalinuhan na yun, kapag pinagamit mo sa Diyos, magugulat ka kung saan ang taas ng talino ang pwede niyang ibigay sa. Mga kapatid, mula nung isinapamuhay ko ang salita ng Diyos, mula nung hinakbang ko yung pananampalataya, maraming mga hindi ka panipaniwalang bagay na naranasan mula sa Panginoon. Pinagpala niya ako ng lubusan. Maging itong ginagawa kong pagsasalita sa inyo, hindi ko ito magagawa nang walang tulong ng banal na Espiritu. Mga kapatid, inuulit ko, nung sinabi sa atin ng Panginoon, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. Ang Diyos, hindi siya nagsimulan. Mararanasan mo yan sa buhay mo. Habang ang banal na Espiritu ay patuloy na nananatili sa iyo, at kung tutusin, hindi ka naman niya iiwan. Pero kailangan lagi kang sensitive sa tinig ng banal na Espiritu para magkaroon ka ng direksyon. At habang hinahakbangan mo yung pananampalataya na yun,
patuloy mong mararanasan ang pag-activate ng kapangyarihan ng Diyos sa inyong mga buhay. Kaya nga, sa ating lahat, kung sa buhay natin, nagtataka tayo na bakit gano'n? Tagal-tagal ko ng Christian, pero bakit hindi ko pa rin nararanasan ang kapangyarihan ng Diyos? Maaaring ang kulang na lang pananampalataya. Abangan mo yan at magugulat ka sa mga susunod na magkukwento ka. Puro himala ng Diyos ang may kukwento. Dahil sabi nga, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi natin matatawagan yan. Napakalawak na kapangyarihan ng Diyos. At napakapalad tayo dahil binigyan tayo ng Diyos ng link, binigyan tayo ng Diyos ng access para sa kapangyarihan na yun. Kailangan lang, switch mo yung trigger, walang iba kundi yung pananampalataya upang patuloy natin maranasan. Pero paalala lang sa bawat isa, sa mga himala na nararanasan natin sa Panginoon, sa mga answered prayer na nararanasan natin sa Panginoon, isa lang ang ating alam. Hindi tayo ang gumagawa, kundi ang Panginoon Jesus. Ang kapangyarihan niya ang kumikilos kung bakit nangyayari yung mga bagay na hindi ka panipaniwala. At sa bandang dulo nito, walang ibang mapararangalan, kundi ang Diyos pa rin. Dahil ang sabi nga, lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoon. Kaya sa gabing ito, patuloy nating i-apply yung 2 points na napag-aralan natin. Link or access, walang iba kundi ang banal na spirito. Pangalawa, yung trigger or yung switch, walang iba kundi yung pananampalataya mo at yung the rest. Puro kwentong himala na lang ang lalabas sa Biblia. Muli, maraming salamat po sa ating lahat at patuloy nga na pagpalain kayo ng Panginoon at anumang sitwasyon ng ating buhay, wala tayong ibang dapat katakutan. Dahil alam natin, habang tayo ay nasa Diyos, laging may purpose yung mga sitwasyon na inaalaw niya sa ating mga buhay. Tayo pong lahat ay mananalo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, patuloy po, Panginoon, na kami ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng isang tagapagtanggol ng kasama namin habang buhay. Walang iba kundi ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu na ito, Panginoon, na nagtuturo kung anong aming idadalangin, kung anong aming sasabihin, Panginoon, maging sa aming mga desisyon. Salamat, Panginoon, na binibigyan mo kami ng wisdom, ng talino, Panginoon, upang hindi namin pagsisihan ang aming mga desisyon na aming gagawin sa araw-araw. Panginoon, tulungan mo kami habang kami nabubuhay. Lagi kami makinig sa dinidikta ng banal na Espiritu, Panginoon. Lagi kami makipag-fellowship sa banal na Espiritu, Panginoon. Lord, ano man sitwasyon ng aming nararanasan, sino man ang aming nakakaharap, patuloy namin tayuan, bangan yung pananampalataya na yun. Dahil sa ganung paraan, patuloy namin mararanasan ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Panginoon, patuloy kong pinagkakatiwala ang lahat ng mga kapatid ko na nandito, Panginoon. Sila ang aming alam, ano man sitwasyon na aming nararanasan, patuloy ka nagpapakilala kung sino kang talaga, Panginoon. Maaring minsan nakakaranas kami ng kasalatan upang mapatunayan namin na ikaw ang Diyos na provider, Panginoon. Nakakaramdam kami ng karamdaman, Panginoon, upang patunayan na ikaw ay healer, Panginoon. Nakakaramdam kami ng kalungkutan para patunayan walang ibang kagalakan kundi sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. At minsan may kabalisahan upang maintindihan namin na ang kapayapaan, ang tunay na kapayapaan ay sa iyo lamang nagmumula. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na binigay mo sa bawat isa at patuloy nga na sa aming buhay, makilala ka pa namin sa mga sitwasyon pinapahintulot mo sa buhay ng bawat isa. Salamat po muli, Panginoon, at may katang binabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang gabi po at salamat po sa inyong lahat. Dear Jesus, we want to thank you na anumang battle na nasa harapan namin right up this moment, oh God, anumang ginagawa ng kaaway, nothing can stand against you, Jesus. Nothing can stop you, oh Jesus. So right now, Panginoon, we will continue to declare, Panginoon, that even death could not hold you, Panginoon. That your love cannot be separated sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. On that cross where you died for us, oh Jesus. The moon and stars, they wept
fallen, his body on the cross, his blood poured out for us, the weight of every curse upon him. Jesus, thank you, Father. The Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, the war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, his perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. He is alive. You are alive. You are alive. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is, let's sing hallelujah to Jesus. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah.
verse 1. So now, there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Sabi sa Tagalog, kaya nga hindi na hinahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritong nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Di ba nakakatuwa? Just remind yourself that you are now free because of what Jesus has done on that cross. Malaya tayong sumamba, malaya tayong magpuri, malaya nating itaas ang ating mga kamay at purihin at sabihin na meron tayong Diyos na buhay. So as we declare, the ground began to shake. There is something happening over your situation. There is something happening over your situation right now. So let us declare with all of our heart that the ground began to shake, oh Jesus. Thank you, Jesus. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that we're your sting, our resurrected King has read me. Said by the ground began to shake. The ground began to shake. The stone was rolled away. His perfect love could not be overcome. Now that where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. We sing hallelujah, Jesus. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. Somehow we sing hallelujah, Jesus. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb is overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. All of our heart, we sing hallelujah. The Lamb was overcome. We sing